Kay Vice Presidente muna tayo. Aba, dumating po sa Congress ang ating Vice Presidente, mga kababayan. At ang usapan niya po ay tungkol po doon sa budget na kanilang hinihingi o budget na para sa kanila ho, mga boss chief amo sir. Siyempre, may mga katanungan po yun, mga bossing. Hindi lang po basta-basta, o sige, ganito, ganyan. Akin na yung budget namin. Hindi lang po ganun. May mga katanungan po, saan mo ginastos yung dating budget mo? Saan mo gagastusin yung susunod na budget ninyo? O, di ba? Paano nyo ginagawa yung ganito? Paano nyo ibinabudget yung ganyan? Ganun ho, mga kababayan. Siyempre, meron pong mga sabi ni Rosewin Isidro, may BP pa pala tayo. Oh, meron pa ho. Ikaw naman, grabe ka naman. Palalakwatsa lang ho, palaalis lang ho, mga kababayan. Di ba? Oh, ang unang tanong at ang tanong dito, ano po ang paliwanag doon, no? Sa nakapamahagi na kayo ng mga sinasabing reward money noong December 13 pa lamang samantalang di pa lumalabas ang pera ng confidential funds. Yan yung tanong ni Congressman Antonio Tino, mga bossing. Siyempre, alamin mo, paano ba yun? Paliwanag nyo nga muna. Para kung sakali, kung may budget kayo ulit na hingin para doon sa confidential funds, so do alam natin na wala ayaw na nila no confidential funds, siguro nadala na ho, mga kababayan. 'Di ba? Siyempre, aalamin paano nyo ginastos yung pera ng mamamayang Pilipino dati. Paano ganito, ganyan? Ano yung mga dahilan? Ano yung mga pinagbibili nyo? Ano yung mga pinagkagastusan nyo dati? Para kapag ka na-justify ng maayos ng Vice Presidente, mga bossing, sige, karapat dapat. Madam, kulang pa ho yung ibinigay sa inyo nung nakaraang taon. Siguro kailangan nating dagdagan dahil po, sa paliwanag nyo, madami pa po yung mga kailangan matulungan. Di ho ba, mga kababayan? Ganun po, napaka-importante nung mga katanungan nung nakaraan. Bago ka bigyan, miski ho sa magulang ninyo Miski sa magulang ninyo ho, Kuya Bots TV, di ba? Pag sa magulang nyo, penging baon. O bakit? Ano ba ginawa mo doon sa pera mo nung nakaraan? Saan mo ginastos? Bakit ubos na? Ganito, ganyan. Or ano ba ginawa mo dati doon sa pera mo? Di ba? May mga pagtatanong din ho, mga kababayan. Ngayon, lalo na yung anak ni Marcoleta, Mark Estacador, no? Pagtira daw po sa Vice Presidente yung mga katanungan ganon, mga bossing. Bakit yung po tinitira ang Vice Presidente? Ganito, ganyan ang pagtatanggol niya. At ang sagot naman ng Vice Presidente, Madam Chair, this is a subject of an impeachment trial and I would not like to discuss the defense for the impeachment trial. Akala ko ba gusto nyo ho, Madam BP, na maipaliwanag ang inyong side? Bakit ngayon ito, umiiwas pa din kayo? Ako ho, mga boss chief amo sir, since nandiyan na po si John J. S. Jason at si Sir Romy Escalera, ako ho, mga kababayan, naniniwala ako talagang etong mga ito, wala pong depensa. Wala pong depensa doon sa impeachment na. Wala. Pilit pa din ho ang pag-iwas, mga kababayan. At yung mga katanungan na yon, pagkakataon mo na nga na marinig ng mamamayang Pilipino yan Pagkakataon na marinig ng mamamayang Pilipino na yung mga budget dati o pera dati ay nagasta ng maayos. Tapos, ayaw sagutin dahil sa impeachment daw ho. Ano ba yun? Diba? Sinagot ho siya tuloy, mga kababayan, nung nagtatanong sa kanya, wala pong impeachment ngayon. Wala pong impeachment trial sa kasalukuyan, Madam Chair. Diba? In fact, it is archived in the Senate. Kung ako ho, mga bossing, kukunin ko itong pagkakataon na ito, lalo na yung mga DDS. Kawawa ho yung mga DDS. Bakit to, mga kababayan? Wala ho silang naririnig na ultimo paliwanag galing sa Vice Presidente pagdating po sa confidential funds. No? Kaya ho pag pumupunta dito sa ating channel, yung mga DDS, wala po, parang mga tungaw lang ho na paulit-ulit, bayaran ka, adik ka, ngiwi ka.
paulit-ulit lang ho silang ganun. Di ba? Sabi ni Ma'am Neng Gigi, nagpakita ng video sa mga projects ng OBP, di naman niya kailangan gawin ganoong mga project kasi may ahensya ng gobyerno na naka-assign sa ganoong klaseng proyekto. Paraan lang ng OBP para magnakaw daw po, sabi ni Ma'am Neng Gigi. Sabi ni Joseph Polsky, Romualdez must sacrifice kasi may problema sa pamumuno niya. Sabi ni Joseph Polsky, mamaya natin pag-usapan yan. Sabi ni Sir Mark Estacador, ingat lang po kasi Sara, the Explorer, exploder yan. Baka pag sumabog ulit, mag-live at magbanta ulit. At bukod pa ho dito, mga kababayan, sabi ng mga DDS, ayan na, ang tapang ni Vice Presidente, mag-isa lang siya doon sa Kongreso, tapos nakaupo daw po sa harap niya yung mga congressman. Anak ng tinapa, sabi nito. Talakayin mo naman tungkol kay Romualdez, ilang bilyon naman, puro kayo Duterte. Nasaan ba? Sige nga, sendan mo ako ng patunay ng ilang bilyon, no, para matalakay natin. Kapag merong ebidensya, isend nyo sa amin, tatalakayin namin sa inyo, no? Baka gusto mo, murahin ko pa si Martin Romualdez kapag talagang may ebidensya kaso kapag ganyan, puro ganyan lang. Talakayin mo naman, bilyon yung ninakaw, anak ng puta. Sorry. sorry. Anak na tinapa. Magmumukha akong tanga yan. Magmumukha lang akong nagbibintang yan. Di ba? Yun lang yun. Ebidensya. Hindi pwede dito sa channel na yun na magbibintang tayo, wala namang ebidensya. Eto, yung DDS mo, yung Duterte. Ayan, takot na takot at ilag na ilag at sinasabi, ready na po kami, gusto naming malaman. Eto nga lang pagsagot dito. Naku, ayoko pong magulo yung estratehiya ng kampo ko. Kasi nasa impeachment na yan. Wala nga pong impeachment trial ngayon, naka-archive nga. Wala ngang ebidensya, puro lang daldal. Sabi ni Ma'am Juliet, totoo. Pag kayo merong nakita na ebidensya, meron kayong, eto Mark Ramos, ganito ang ninakaw, ganyan, eto yung ebidensya. I-send nyo sa amin. Baka ako pa magmura kay Romualdez. Putragis ka pala ikaw pala talaga. Pero kung wala, sorry. Hindi kami dito kagaya nung mga uto-uto ninyong mga vlogger na mga DDS. Lagi kaming may ganyan, lagi kami may pinapakita na materyales. Kagaya niyan, eto. Pinapakita namin na talagang iwas, sumagot si Inday Sara Duterte na ipaliwanag kung ano yung mga nangyari doon sa kapirahan dati. Tiyo ba? Mahirap bang intindihin yun? Sabi ko nga sa inyo, dito sa amin, dito sa channel namin, wala kaming puti-puting ahas. Wala kaming mga bubwit, walang bubwit. Nakaasa kami doon sa mga mainstream media kung ano yung balita, kung ano yung na-scoop nila, doon kami magbibigay ng opinion. Doon kami magbibigay ng aming saloobin o ganyan. Pero sasabihin mo na, ganito, ganyan, sa puting ahas, magnanakaw daw si Martin wala kaming ganun kasi wala naman kami maipapakita ebidensya. Di ba? Ayaw namin yung style ng Vice Presidente. Style ng Vice Presidente, malaki ang utang sa amin ng mga luwistro. Hinanapan ng ebidensya, bigyan niyo naman po kami ng mga resibo. Diba? Sabi ng luwistro, Madam Vice President, bigyan mo naman kami ng resibo para naman mabayaran ko yung pagkakautang ko sa inyo. Pahiya, walang maipakitang resibo. Tahimik na lang. Ayaw namin nang napapahiya kami. Diba? Kaya kapag kami nag-vlog, nandiyan nakasalampak na agad yung resibo namin. Hindi nahahanapin. Di ba? Pang DDS lang po yung mga resibo. Yung walang resibo. Di ba? Sabi ni Marijo, reaksyon naman ni Kong Marcoleta, binanatan daw si BP. Totoo ba? Hindi ko nakita yun Tuloy. Ayan dito sa usapan na ito, halatang talagang simulat sa pool pa lang sila ay walang mga
sila ay wala talagang depensa para doon sa sinasabi sa kanila, para doon sa mga nirereklamo sa kanila sa impeachment o yung confidential funds na meron sila mismo nag-send ng mga resibo, OBP at sino ba? OBP at DepEd ang nag-send ng mga resibo ho, mga kababayan. Di ba? Di ba? Di ba? Ngayon hindi nila maipaliwanag yun. Ganun lang kasimple yun. Tapos meron pa, ano pa? Yung sabi ng mga testigo, ako po naka-receive ako ng 25 to 50,000 sobre. Hindi maipaliwanag yun. At yung pinakahuling hindi maipaliwanag, yung pagbabantaho sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, asawa ni Pangulong Bongbong Marcos, at ni First Lady si Martin Romualdez, hindi din maipaliwanag yun. 'Di ba?